nanalo na ang previous administration. Si President Duterte na ang naging presidente 2016, na Chief PNP Chief PNP Bato de la Rosa. The day before the Senate hearing, doon mismo, Your Honor, Mr. Chair, nakarinig ako kay Senator Bato na ako involved ng drugs. Sabi daw ni Kerwin, tumatanggap ako ng 20,000 per month na na-assign ako sa Davao. Sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direct ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay Chief PNP De La Rosa, Your So Honor. yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes. But nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi, mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso Your po kayo Honors. nagre-report. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo major kayo, normal po ba yon na yung isang major, diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors. Hindi Okay. normal. Please proceed with whatever you want to say. Before my opening statement, Your Honor, Mr. Chair, I would like to thank to my God for allowing me as one of your resource person here in this Quad Committee. And to our Senior Deputy Speaker, Honorable Don Gonzales, sir, and Deputy Speaker, Honorable J.G. Suarez, sir, to all the Chairman of Quad Committee, members, uniform personnel, senior officers, visitors, good morning, sirs and ma'am. I am Police Lieutenant Colonel Joby Rodriguez Espinido, 55 years old, 28 years in service, and I assign presently at Police Regional Office 8 and Department, Personnel Department, and my previous assignment, Your Honor, Mr. Chair, when I was assigned in Samar and Leyte and Albuera and Uzamis. Just only a brief and concise opening statement, Your Honors, Mr. Chair. For the information of sa lahat naman, I was victim and robbery hold up with my family before I joined the PNP, and victim also in extortion. I said victim in robbery hold up and extortion because that group in Leyte for almost 8 years nahuli yung grupo, ako pa ang nakahuli ng magpulis ako. Victim in extortion because kami na ang na-hold up, yung mga pulis magpunta sa amin para maghingi ng pang-diesel, pang-fuel, para hulihin ang suspect. Lahat na tanong ko, Your Honor, Mr. Chair, na sa akin pagtingin, kung ako ang magpulis, it can help the government and ma-change man lang ang system ng police in a little way. I believe that the purpose of this Quad Committee is aid of legislation. It may be my experiential or experience testimony can help to legislate or to amend the existing laws. For 12 years, Your Honor, Mr. Chair, I am Police Officer 1, Patrolman. Hindi ako naka-experience ng promotion. Why? Because in 2000, I am also batch of 1996 Public Safety Basic Recruit Course in PPEC in Regional Training School, Region 7, na 96, batch 96. I have encountered, Your Honor, Mr. Chair, na ako ang na-assign sa City Anti-Narcotics ng Ormoc in the time. 2000, I filed
complaint to the military ombudsman and the DOJ of Ormoc City for 14 uniformed personnel. Isa doon yung Regional Director for Administration, yung City Director ko, yung hipi ko mismo sa station, yung deputy. They are all 14 for bribery, direct bribery. Tumatanggap sila ng payula. Ako lang isa, Your Honor, Mr. Chair, ang nag-file ng complaint. I know, alam ko lahat kasi ako ang operatives ng City Anti-Narcotics Unit ng Ormoc at the time. Then after nanoon na si Espinido, Your Honor, Mr. Chair, na Super Cup ng Leyte. Kagawian ko na kung saan ako ma-assign yung worship ng station ko, morning at saka evening, pinapa-worship ko talaga ang mga polis kasama ko. Nung lateral entry ako kasi at my commissionship, Your Honor, Mr. Chair, is through lateral entry. I am batch 08, 2008. First assignment ko na ako ang naging hipi ng Gandara, Samar. Ang purpose to disband the private armed groups of Samar. Then, for 1 month, I disbanded the group of Cabonyos. Nahuli natin yung mayor for 700 warrant of arrest, 600 na implement natin. Isa lang ang patay yung assistant ng private armed groups leader. Because of politicking, Your Honor, Mr. Chair, na-relieve ako ng region. But fortunately, I believe that my assignment, maski kung saan, I considered it that all things work together for good, for there is a purpose. That is from Romans 8:28. So tinanggap ko, at saka nung ma-assign as Regional Director si Brigadier General Acer Dolina, na-request naman ako, Your Honor, Mr. Chair, na mag-lead ng Regional Anti-Illegal Drugs Special Operation Task Group ng Region 8 for 2014-2015. For 2 months, na-disband natin ang grupo ng isang drug lord na kompetensya ni Kerwin Espinosa at the time. We apprehended 60 to 70 mga malalaking pusher. Isa lang ang patay, yung drug lord mismo. So, instead na yung regional director ko nagtawag sa akin personally, Your Honor, na may spot promotion, pero ang nangyari, na-relieve ako sa Mindanao. Nung ma-relieve ako, ang rason, Your Honor, Mr. Chair, instead of appreciation, because of politicking again, Your Honor, Mr. Chair. So, yun ang mangyari palagi sa akin. Tinanggap ko din, but for 6 months, when I was graduated and Police Intelligence Officers course, schooling namin sa Cagayan, nanalo na ang previous administration. Si President Duterte na ang naging presidente 2016, na CPNP si CPNP Bato de la Rosa. Nakatanggap na ako ng call, Your Honor, through CPNP Bato de la Rosa na ako requested ng Leyte, particularly in Albuera, through the mayor of incumbent mayor, Mayor Johnny de la Serna, nasabi si CPNP Bato na nandito sa opisina ko sa Davao, nagpunta, kaya ikaw ang requested, kaya ikaw lang ang kinakatakutan ni Kerwin Espinosa. So, ako, Your Honor, taga Leyte, so parang akong, I am very impressed and happy for that information because makauwi na din ako sa amin. But yun na, Your Honor, Mr. Chair, nung ma-assign ako, siyempre, ang instruction, si Kerwin Espinosa, i-disband. Kasi siya ang nag-proliferate ng drugs doon sa Albuera, sa Region 8. So, nung ma-assign ako, for only 18 days, for 1 month, na-disband natin ang grupo ni Kerwin Espinosa na nag-surrender yung papa niya for protective custody 1 month, nandito sa atin para na sa star witness, maging star witness natin. Fortunately din, si Kerwin Espinosa nahuli sa ibang bansa. For my 6 months,
na nahuli natin, nakakonfiskate tayo ng drugs for 14 kilos, more or less, yung baril na 60 to 70 pieces na long and short firearms, walang namatay sa operasyon ng illegal drugs. Because of Senate hearing, Your Honor, Mr. Chair, si Kerwin nagsasalita sa Senate. And before nagsalita si Kerwin Espinosa, may reporting ako sa office ni CPNP Bato the day before the Senate hearing. Doon mismo, Your Honor, Mr. Chair, nakarinig ako kay Senator Bato na ako involved ng drugs. Sabi daw ni Kerwin, tumatanggap ako ng 20,000 per month na na-assign ako sa Davao. That is the first time, Your Honor, Mr. Chair, na paluha ako nagtingin kay Sir Bato na nasali yung pamilya ko, yung buhay ko, na disband na si Kerwin Espinosa. Why I am here, sir? Para mag-report sa iyo na accomplish ang trabaho. Although hindi sa akin yung responsibility na namatay si Mayor. But sabi ni CPNP Bato at the time na hindi nandito si Colonel Ferro. Colonel Ferro, sir, is head at the time of anti-illegal drugs group. Pidig na ngayon. So, kinonfirm ni Colonel Ferro na ako daw tumatanggap. Sabi ko, saan man si Kerwin, sir, hindi din ibigay sa akin si Kerwin ni isang bisis, isang minuto na si Kerwin ibigay sa akin nung mahuli si Kerwin, when in fact ako ang team leader ng folder ni Kerwin Espinosa. So nagtaka na ako, Your Honor, Mr. Chair, but I believe in God that the truth will set me free. When nandoon na sa Senate, Your Honor, Mr. Chair, kinukross na si Kerwin Espinosa, stated sa documents naman na sa lahat ng tanong ng mga senators at the time, na lahat ba tumatanggap ang tanong, ang sagot ni Kerwin Espinosa, hindi lahat, sir, maliban kay Sir Espinido, na instead na hingian ko siya ng bank account, isend sa akin yung Bible verse. So, na-impress ako, Your Honor, but disappointed because alam ko na si Kerwin magtanggap talaga yun na totoo kasi nandyan hinawakan nila si Kerwin Espinosa at that time, Your Honor, Mr. Chair. So, nagkataon, may trust tayo sa Panginoon na hindi talaga totoo. So, nangyari na hindi totoo. Nung medyo may bikil na kami ni CPNP Bato, Your Honor, Mr. Chair, gabi, mga 9 o'clock, right after sa Senate inquiry, tinawagan ako ni CPNP Bato na, okay, isog ka man sa Bisaya pa, doon ka sa Usamis. Tingnan natin. So, maraming nagsabi, Your Honor, Mr. Chair, na kung ako magpasahin ng Usamis, patayin. Kasi kung ilagay sa baba ng buhaya. But I believe in God always, Your Honor, Mr. Chair, that every assignment that I have, that is a blessing and there is a purpose. Pinuntahan natin, Your Honor. They think na hindi makaya kasi parang in-underestimate lang yung pagkapulis ko because number one, lateral entry ako. So, ganun ang mga nangyari, Your Honor, Mr. Chair, sa kunting information na ibigay ko sa inyo ngayon. But to tell you to end, ako, Your Honor, Mr. Chair, hindi lang biktima ng rubber hold-up, extortion, biktima pa ako ng destabilization ng karakter ko. Ako ang na nag-disband ng grupo ni Kerwin Espinosa. But, gusto nila na isali ako sa drug money na protector ni Kerwin Espinosa. Pangalawa, and I have, Your Honor, a list sa PR address list na sinali ako sa kay Espinosa as level 3, high value target, Your Honor, Mr. Chair. Drug lord pala si Espinido. So, doon na naman sa Usamis, nung ma-accomplish natin ang Usamis, Your Honor, Mr. Chair, pinapareport na naman ako sa office ni Police Brigadier General Archie Gambua na sinabihan ako doon na, Juby, involved ka pala sa Malaysian drug trafficking. Wala ako magawa, Your Honor, Mr. Chair, just only to pagdasal lang, Lord, ikaw talagang kakampi ko, ang pulis ngayon. Sino pa ang paniwalaan ko? That time, Your Honor, Mr. Chair,
May pagkataon na pinapatawag ako, pinapareport ako kay President Rodrigo Duterte at the time. Nag-report ako direct sa kanya. Sinabihan ko na siya kaagad, sir, bakit sinali na naman ako sa Malaysian drug trafficking? Kung hindi sana gusto niyo na mangyari itong nangyari ngayon kay Espinosa at saka kay Paruhinog, bakit pinahintulutan niyo ako na mag-team leader? Maghipis. Sana wala na lang para hindi niyo ako isalin ng ganun naman lang na tinawag, Your Honor, Mr. Chair, na games of the general. So, continuous because I am obedient to my senior officer. Inassign na naman ako ng Iloilo. Ma-assign tayo ng Iloilo, but before, Your Honor, Mr. Chair, may huli tayo accomplishment natin sa Usamis, 168 na mga arrested person. They are all convicted. And siyam lang ang namatay for 2 years na mga poser. Siyam lang ang namatay. Sa drug operation, illegal drug operation ang masasabi ko, Your Honor, Mr. Chair. So, nung ako ma-assign sa Bacolod, from Iloilo, going to Bacolod, going to part of Negros Oriental, na mag-report ako na malapit na makuha natin, Your Honor, Mr. Chair, kung saan talaga ang drugs, going to Negros Oriental. Pa-stop ako ng trabaho kasi mag-report si Espinido sa Krami kay kasali sa 357 drug watch list na naman. Nagpunta ako sa Camp Krami, Your Honor, Mr. Chair, hindi ko alam kung yun pala ang pakay ng pagpunta ko doon. Pinapapasok lang ako sa covered court, nakikita ko sa stage ang list, yung naka-font na 357 watch list ang present. Ako pa ang pinapauna na mag-drug test. Ako pa ang pinapauna na lie detector test. Sabi ng mga officer sa loob lang, Your Honor, Mr. Chair, Juby, bakit nasali ka dito? Akala namin kalaban kita. Kalaban kayo namin. Pero bakit nasali ka dito? So, ang daming tanong because alam na mga officer na nagtrabaho sa Espinido na may Panginoon na totoo. So, best practices for me, Your Honor, Mr. Chair, before I end. Kung saan ako ma-assign, makita mo, Your Honor, Mr. Chair, yung stasyon ko na makita, mapapasok mo yung 10 commandments sa likod ng desk officer, yung Psalm 23:91 sa bawat poste ng station, yung mga signage ng checkpoint ko, Bible verse, at saka first offense ko, Your Honor, Mr. Chair, kung traffic violation lang, 10 commandments before ko mag-penalty sa kanila. Just to give emphasizing the police officer and even the constituents na talagang may Panginoon. Kasi sa akin, Mr. Chair, Your Honor, yung mga poser at saka user, they are all victims. Bigyan ko sila ng second chance. Kaya lahat ng mga istasyon na assign ako, I call the attention of the executive, the mayors, the siblings, and the other relatives. Nakausapin ko sila to give them a second chance. So yun ang ginawa ko, and it is recorded, Your Honor, Mr. Chair. So thank you for the time, Your Honor, Mr. Chair. And before siguro mag-in ako, sabi ko pa nga, I would like to distribute my sworn statement to make you have a perusal and reference. Sige, Comsec, please help them. Although copies of the affidavit have already been distributed earlier, and I'm sure the members have read the affidavits or the affidavit. So we will now proceed with the interpellation. Thank you, Colonel Espinido. Salamat. First to interpellate is Congressman Joel Chua. Is Congressman Chua present? Thank you, You are Mr. Chair. recognized, Congressman Chua. Wait, may I proceed, Mr. Chair? Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel Jovi Espinido, meron po ditong affidavit na sa page 7 po, nakalagay po dito, Jovi Espinido, at ito po ay notaryado, at may pirma po dito sa taas ng pangalan na Jovi Espinido. Ito po bang pirma, ipirma po ninyo? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Maraming salamat. At ang kada pahina po nito ay may pirma po na initial sa baba po
sa page 1, page 2, hanggang page 6. Ito po ba mga pirma po ninyo? Opo, Mr. Chair, Your Honors. Thank you. Kanina po binabanggit po ninyo na kayo po ay active member ng PNP. So, ano ho ang inyong position ngayon at saan po kayo ngayon nakadetail? For me, now, presently, Your Honor, Mr. Chair, at Department of Personnel, non-duty status for going to retire, Your Honor, Mr. Chair. Non-duty status, so ang ibig pong sabihin kayo po ay naka-floating, tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ano po ang, alam po ba ninyong dahilan, ba't po kayo naka-floating ngayon? That is the procedure, Your Honor, Mr. Chair. But as long that you are going to retire for 3 months, may issuance na doon na non-duty status ka na para sa mga requirements for your retirement mo na ma-comply mo, Your Honor, Mr. Chair. Okay, so ibig sabihin po, 3 months from now, kayo po ay magre-retiro na sa serbisyo. If God's will, Your Honor, Mr. Chair. Okay, thank you. So sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, kayo po ay dating Chief of Police ng Albuera, Leyte. So bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong mga naging duties doon? Pardon, Mr. Chair, Your Honor. Bilang Chief of Police po ng Albuera, Leyte, ano po ang inyong naging duties doon? Bilang Chief of Police? Number 1, to disband the Kerwin Espinosa drug groups, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Dito po sa inyong affidavit, number 4, page 1, sabi po ninyo dito, kayo po ay personally handpicked by former PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Ito po bang PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ay siya rin pong si Senator Bato de la Rosa? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Alright. So, ang tanong ko po, ito po ba ay, sabi po ninyo dito, PNP Chief Bato told me this in a phone call after he introduced himself to me. So, ito po ba yung first time na nakausap po ninyo si then PNP Chief Bato de la Rosa? Yes, Your Honors. Hindi pa rin po ba ninyo siya nakakaharap noon personally? Hindi Prior pa. to the call? Hindi pa, Your Honors. So, ito po yung kauna-unahan. Yes, Okay. Your Honor. So, normal procedure po ba yon na ang isang chief PNP direktang tatawag sa chief of police? Hindi po ba, di ba, may ano po yan? May tinatawag po tayong chain of command. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, ito po ba normal procedure? Hindi normal, Your Honors. Hindi normal yung Yes. pagtawag po sa inyo ng diretso Yes, ni Your Chief Honor. PNP Bato de la Rosa. Yes, Your Honor. Bakit po ninyo nasabi na hindi po normal? Kasi mostly naman, Your Honors, for my how many years in service, ang assignment talaga through sa documents na pagdala sa inyo na ikaw ispinido sa personnel na ikaw na-assign na doon. So, mayroon kang order, you must report to your new assignment for to avoid owl. So, paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayo nagtaka? Bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell here the truth, kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honors, because masayahan ka. Ma-impress ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang ranggo mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Bato de la Rosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakakilala ko, Your Honor. So, nung time po na tinawagan kayo, at that time, ang ranggo po ninyo is major. Major, yes. Pas major, tama po ba? Major, Okay. yes, Your Honor. So, nung kayo po ay nagkausap ni Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo?
Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo, ha. Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So Your Honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Abuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay. That is very obvious for us, an officer, So pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay, tao po. So, by all means, Your Honor. By all sasabi means. ko. Yes. Okay. Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honors, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito? Yung kay Kerwin Espinosa? Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug Syndicate. Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina, 18 days? Yes, Your Na Honor. disband po ninyo. Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na-assign sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalian ko talaga yung kausapin yung mga pulis nandoon assign kasi nung dumating ko 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga pulis ng commission officer, yung mga sarhento, na magpa-relieve sila kasi takot sila na ako ang hippie na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na tong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay PNP de la Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may bibenta pa ng drugs because 2 days pa ako doon dumating sa mansion ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nag-bypass tayo ng malaking bypass natin na mga right hand talaga ni Kerwin Espinosa. I have here, Your Honor, Mr. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at sa pagkatapos. Sir, ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes, Your Ang Honor. binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit po si Mayor Espinosa ang sumurrender, hindi po si Kerwin? Ibig nyo po bang sabihin, magkakuntsaba po yung mag-ama sa drug trade? Yes, Your Honor. So, magkasama sila? Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may in-execute na affidavit at may kasama po itong ledger and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, nasaan na po itong affidavit, ledger at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honors, because we filed cases to DOJ, Ombudsman, RIAS, NIAS, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file, folder sana natin, Your Honor, ibinigay turn over ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio. Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relieve sa Usamis na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po. So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni
General Bato, sabi po ninyo, dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo, si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then, dito rin po sa sa number 12, page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Your Tama po ba? Honors. Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direct ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay... Kay Chief PNP De La Rosa, Your So, Honor. yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So, pag nag-report ko po kayo kay President Bato, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi, mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso Your po kayo Honors. nagre-report. Ah. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors. Hindi normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP Bato. Tama po ba? Yes, Your Honors. That's it, Mr. Chair. Thank you, Congressman Chua.